Pagdating ho talaga ng ending December, ginagamit ho talaga lahat ng pondo kasi pag hindi mo ginamit yan, ibabalik yan sa treasury. In other words, ang tawag po namin dyan, we ino-obligate, no? Lahat ng accounts, halimbawa, meron kang ginawa noong July, August, September, October, November, December. Kaya i-obligate mo yan para mabayaran. Kasi pag hindi mo nabayaran yan, may problema ka sa fiscal management kung tawagin, no? Hindi binubuksan yan. Bawal na bawal yan kasi may national security component. Tanga lang itong ano eh. Kasi ang katotohanan kasi, itong mga madadaldal na congressman natin tsaka mga anong tawag ito, party list representative, wala namang alam sa government auditing and procedure, walang alam sa panggogobyerno kasi hindi sila dumaan ng mayor, hindi sila dumaan ng gobernador. Hindi nila alam yan. Kaya sila daldal ng daldal, wala naman silang alam. Bubot kalahati ang mga tinamaan ng Buenas. Very evasive yung Wamil, no? Pagka tinatanong siya, tinatanong lang, alam mo ba ito? Sasabihin lang niya, hindi po. Hindi, ang dami niya paikot-ikot. Mukhang may sinusunod na naman na script. Banat sila ng banat, no? Magnanakaw si Sara, ganon-ganon. Mas mahal pa pala yung binibigay na tip ni Sir Rapi sa mga porn star ng Viva Max na 200 hanggang 300,000 pesos as against kay Agent Mary Grace Piatos na pinambili ng pagkain at gamot na 70,000 lang. Puro chismis hearsay. Walang personal knowledge, no? Ano po yung masasabi po ninyo doon sa presenta po ng prosecution, ng kanilang witness, itong si Attorney Roderick Wamil? Dalawang bagay, no? Si CPA lawyer Wamil ay maganda at hindi, no? Maganda sapagkat sinabi niya ang nagdudumilat na katotohanan na lahat ng public funds ay dapat i-audit. Yun ang isang maganda. Ibig sabihin, lahat ng pondo sa gobyerno, kay local government yan, kay national government, kay government owned or controlled corporations, o maging korte, maging congress, dapat yan ino-audit lahat, no? At lahat naman, kung susundin mo yung 1975 amendment, pinakahuling amendment sa auditing rules and procedures ng gobyerno, lahat dapat talagang ino-audit. Kaya lamang, ang nangyari, ang Kongreso, sa pamamagitan ng mga senador at congressman, ay nagpasa ng Concurrent Resolution number 10 na gumawa sila ng sariling republika at sinabi lang hindi na sila kasama doon sa COA Rules and Regulation at sila ay certification na lamang yung kanilang mga liquidation. So doon pa lang meron ng bending the law. So hindi maganda sapagkat masyadong binabad ni attorney ng Counsel for the Prosecutor Kapunan si Mr. Wamil na hindi dapat sa kanya pinakamahaba doon 30 minutos lang just to certify na siya ay nagsagawa ng state audit doon sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sa tinagal-tagal na hinaba, lumalabas tuloy na wala siyang alam talaga. Wala siyang personal knowledge kasi unang-una at nahuli pa siyang nagsisinungaling. No, kasi sabi niya, lahat ng pondo ino-audit. Pangalawa, sabi niya, bukod tanging si Vice President Duterte lamang ang merong confidential funds. Lumabas, 2014 pa, merong confidential funds yung Vice President noon, no? Kung di ako nagkakamali, si Mr. Binay. So hindi lang si Miss Duterte ang may confidential fund. Pangalawa, gusto ko lang siguro para mas lalong lumawak yung kaalaman ng ating mga manonood, Jade, no? Na gusto ko lang susugan yung mga sinabi ni Mr. Galang kanina, ni Colonel Galang, retired Colonel Galang. Kasi hindi nyo na itatanong, 11 years ako sa gobyerno. Pagdating ho talaga ng ending December, ginagamit ho talaga lahat ng pondo kasi pag hindi mo ginamit yan, ibabalik yan sa treasury. In other words, ang tawag po namin dyan, we ino-obligate, no?
lahat ng accounts, halimbawa, meron kang ginawa noong July, August, September, October, November, December. Kaya i-obligate mo yan para mabayaran. Kasi pag hindi mo nabayaran yan, aba, may problema ka sa fiscal management kung tawagin, no? So, yun nangyari, itong pondo, tandaan natin ha, isang maliwanag. Itong pondong pinag-uusapan natin, 125 million noong 2022 ay hindi po confidential fund ng Office of the Vice President yan. Yan po ay bahagi ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Kaya dapat dito, kung meron man dapat managot doon sa first 125 million na binusisi umano nitong si Mr. Wamil, ang Office of the President, because by operations of law under GAA, sa kanila yung pondo. Kumbaga pinagamit sa OBP. So dapat ang OOP, Office of the President, siya ang nag-liquidate using whatever documents na ginamit ng OBP. Pangalawa, itong nangyayari ngayon sa Senado, kinalulungkot kong sabihin, this is a violation of law. Alam ng abogado yan, lahat ng taga-gobyerno, kasi may national security component dito, confidential and intelligence funds. Kaya nga, dapat ang ginawa ng prosecution, ang nilagay nilang mga witness dito, dapat mga retired commissioner sa Auditor General, no, retired commissioners ng COA. Hindi yung ultimong utusan, no. I'm sorry to say, he was just technically clerk lang si Wamil doon sa tinatawag state prosecutor kasi attorney for. Ano ba naman yung attorney for pagdating mo sa gobyerno, no? Pangalawa, hindi binubuksan yan. Bawal na bawal yan kasi may national security component. Yung mga regular, katulad namin, dito kunyari, controller ako o administrador ako sa local government o kaya sa PNP o sa AFP. Kami ang yung mga regular na gastos, MOOE, anong tawag ito, mga cash advances, ganyan. Yan, regular, pina-audit yan. At saka bukod sa pina-audit, binubuksan yan sa public. But not a confidential and intelligence fund. Kasi ganito yan. Na-explain kanina ni Mr. Galang sa PNP. Let me give you an example sa local government. Dahil ako, 11 years nga ako, dito sa pinakahuli, yung last 6 years sa local government. Pag nag-liquidate kami ng intelligence, merong may mga requirements, totoo yan. Pero remember, itong joint resolution circular na yan, bago lang yan. Ewan ko kung kailan na ginamit. Pero merong existing auditing rules dyan, post-audit saka pre-audit. No, pagkatapos, ilalagay mo roon. Pero pag intel funds, confidential, hindi mo pwedeng sabihin mo, ito, gamot ito, binigay namin sa isang commander ng NPA para nang sa ganun, mapasurrender namin sila. Hindi mo pwedeng banggitin yun. Ipapahamak mo yung mga taong nagkatiwala sa'yo. Kaya nga natawag ni Mr. Galang kanina, national security concern yan. No? Tanga lang itong Kasi ang katotohanan kasi, itong mga madadaldal na congressman natin, tsaka mga anong tawag ito, party list representative, wala namang alam sa government auditing and procedure, walang alam sa panggogobyerno kasi hindi sila dumaan ng mayor, hindi sila dumaan ng gobernador. Hindi nila alam yan. Kaya sila daldal ng daldal, wala naman silang alam, bubot kalahati ang mga tinamaan ng buenas. No, ang dapat diyan, ang kinuha ng prosecutor, sige, may question sila, may na-discover. Dapat doon ang ipipresent ng prosecutor yung mga talaga may kaalaman intel officer. Paano ginawa ninyo rito without mentioning names, without mentioning places, dates, ganyan. Para at least authentic. Tingnan mo, ang nangyari tuloy nahuli ng opposition ng defense yung at saka alam mo very evasive yung Wamil, no? Pagka tinatanong siya, tinatanong lang, alam mo ba ito? Sasabihin lang niya, hindi po. Hindi, ang dami niya paikot-ikot. Mukhang may sinusunod na naman na script. Yun ang kasi kaya nawawalan yung gana ng pag tiningnan mo, mula nung umpisa hanggang kahapon,
wala pang matinong witness na i-present ang prosecutor, Jade. Opo. Opo. Unfortunately, hindi ako. Gusto ko makita Bakit hindi ano? Ang problema lang, number one, sabi nga ni Attorney Panelo, we will be violating laws. Pagka pinag-usapan natin yung intel and confidential at binuksan natin sa publiko, wala na yan, violation na yan. Hindi obra talaga yan. Kapareho niyan. Daldal tayo ng daldal, banat sila ng banat. Ang laki-laki ng ninakaw, anong tawag ito? Anong tawag nila kay Vice President? Magnanakaw daw. Scam daw, tingnan mo sabi naman. scam. Sabi ni Scam. Oh. Sabi ni Kapunan. Tingnan mo naman. Ito, walang halong biro. Total, mahilig magbiro hindi ko alam kung fans siya ni Attorney Ed Chico, si Lorna Kapunan banat sila ng banat, magnanakaw si Sara, ganon. Mas mahal pa pala yung binibigay na tip ni Sir Rapi sa mga porn star ng Viva Max na 200 hanggang 300,000 pesos as against kay Agent Mary Grace Piatos na pinambili ng pagkain at gamot na 70,000 lang. O di nagmukha kayong engot ngayon. Yan ang sinasabi natin Kung babanat tayo, bumanat tayo ng maayos. Hindi yung pagdating sa dulot-dulo, lalabas na kahiya-hiya tayo. Kapareho niyan. Hindi, tsaka unang-una, that was uncalled for ba yung kay Kapunan? Kasi tama yung tinanong Halimbawa, ako, tatanungin ko si, anong pangalan noon? Wamil. Ricardo ba pangalan noon, Jade? Roderick po. Roderick, Roderick, Mang Roderick. Ang dami mong ang tawag ito, nahimay, binusisi. 2022, last quarter, first quarter, second quarter, third quarter ng 2023. Ikaw ba, sa nakita mo, base sa mga dokumentong hinimay mo, nagkameron ba o nagkapera ba si Duterte dyan? Kasi yun naman ang gusto ko matutal Sabi nila, nagkapera Kapag sinabi ng auditor na nagkapera, anong katibayan? Pag wala naman, hindi wala akong alam. Di, tapos na ang boxing, pinatatagal natin, pinahaba natin, ang dami natin problema, kapareho ngayon, Baha sa Ilocos, baha sa Pangasinan, baha sa kung saan-saan, ang dami natin dapat esikasuhin. Nauubos ang oras natin sa, anong tawag nito, walang kakwenta-kwentang chismis. Puro chismis hearsay. Walang personal knowledge, no? Opo, baga hindi po napatunayan ng witness na baga wala siyang direktang sagot na kung may ibinulsa ba ang Vice Presidente doon sa kanyang confi funds. Sinabihan, hoy, huwag mo sagutin. Opo. Para tuloy na sinabihan ng teacher, huwag ka maingay dyan. Opo. Sir Jay, bago ko lang ipasa kay partner at Imagine mo ako, CPA lawyer, sabihan mo ako ng ganyan. Abay, sasagutin kita. Sandali lang, ma'am, may utak ako. Huwag mo akong pigilan. Yun ang rito. Gusto nating makuha yung katotohanan. Ba't mo pipigilan yung tao? Kasi yun ang dating sa akin bilang taxpayer Ay, bakit pinigilan yun? Makasagot. Gusto ko malaman Opo. Dahil sa totoo lang, kung talagang may kasalanan si Duterte, kailangan palabasin nila para nang sa ganun masabi natin, hindi pala tama yung pinagagawa ng babaeng yan, di ba?